Nako, ito, pag-usapan natin mga kababayan, no? Dahil isang abogadong DDS umano ang ipapablatter ni Yusek Claire Castro matapos po siyang pagbantaan at sabihan po ng hindi maganda. Yan po ang ating aalamin ngayon at pag-uusapan, pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Okay, so ito mga babayan, no? Viral na viral po ngayon ito. Ang usapin po ngayon na kung saan ito pong dating press secretary, mga babayan, na si Attorney Trixie Cruz Angeles, mga babayan, no, ay sinasabing isang DDS lawyer, no, ay ipapablatter po ni Yusek Claire Castro, mga babayan, dahil ito po ang dahilan, mga babayan. Dahil ito nga po si Luminous by Trixie Cruz Angeles and Ahmed Paglinawan, no, ay di umano nagbanta at minura po itong si Yusek Claire Castro, mga babayan. Ito'y nagugat sa post ng DDS vlogger na binatikos si Yusek Claire Castro dahil sa paghambing niya kay Sara Duterte kay Chucky. Masyado silang apektado, mga babayan, doon po sa Chucky na yon, Chucky serye. The Chucky serye of Yusek Claire Castro. Actually, maraming DDS po ang umiyak po, no, diyan po sa Chucky serye ni Yusek Claire Castro na yan, mga babayan. At ito nga po yung post ni Attorney Trixie, mga babayan, at sabi nga po niya dito, no, ito Luminous by Trixie Cruz Angeles and Ahmed Paglinawan. No, sabi po dito, mga babayan, nakakatuwa si Claire Castro sa Chucky series niya, na para bang naniniwala siyang siniseryoso siya ng tao. Kala niya di naiintindihan ng tao na tauhan lang siya at yung inaasal niya ay umaayon lang sa taong nasa poder o di kaya asawa ng nasa poder. No, sino ba yung nasa poder at asawa ng nasa poder? Walang iba kundi ang Pangulong Bongbong Marcos at ang First Lady Liza Marcos, na talaga namang mainit na mainit sila at ginagawa nila ng kaliwat kanang issue, mga babayan. Not specific po dito, no, kay Attorney Trixie, but sa lahat po o karamihan po ng mga DDS vlogger, mga babayan, kasama na nga po yang si Mahar Luka. Claire, sana naiintindihan mo na alam naming tuta ka lang. No? Tuta lang daw si Yusek Claire Castro, mga babayan. Ano kaya siya? So, ibig sabihin, nung siya po ay naging press secretary o yung mga ganyan, nagsasalita, no? Naging Yusek, mga babayan, naging tuta din ba siya? Diba? So, pag tinawag niyang tuta si Yusek Claire Castro, parang sinasabi niya na, kunyari, nagsilbi si Yusek Claire Castro sa administrasyong Bongbong Marcos, mga babayan, parang sinasabi na rin niya na naging tuta din siya, mga babayan. Parang ganun po ba? Sana rin sa bagong taong ito, maiintindihan mo na oras na nilaglag ka ng humans mo, appendix at coccyx mo lang ang walang latay, resulta ng mga pinaggagawa mo. No? Grabe, mga babayan, parang sinasabi niya dito na oras na nilaglag daw siya ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos o iniwanan siya sa ere at pinabayaan o tinanggal sa pwesto, mga babayan. Yun lang daw ang walang latay sa kanya. Kumbaga, lahat, no, maaapektuhan dito kay Yusek Claire Castro. Ganun din ba ang nangyari sa kanila? Yan mo na yung nasa taas, mahirap talaga yan silang gantihan, pero ikaw ay ewan. No? So, ibig sabihin, no, mahirap daw gantihan yung mga nakapwesto, no, administrasyon o yung Pangulo natin. No, ito ay lang natin, analysis lang, pinapaliwanag lang natin ito, mga babayan, base sa ating pagkakaintindi at pagkakaunawa dito sa post, no, ni Attorney Trixie, mga babayan. Pero sabi niya rito, pero ikaw ay ewan. So parang sinasabi niya na si Attorney Claire Castro daw ay parang madali lang
no, na buweltahan o bawian, mga kababayan, o supalpalin, parang ganun ba? Alam namin yung Chucky stunt mo na yan ay di sa iyo. Di mo tipo ang nanglalait, di bagay, di mo gamay, bakikaw ka, awkward ba? Oh, yun daw, awkward daw ba mga kababayan, ha? Parang ano, sinasabi na hindi, meron daw pong taong nasa likod. No, netong si Yusek Claire Castro. Mind conditioning ba? Mind conditioning. Pero sige, sa ikaliligaya mo, aayuda kami sa pagpapanggap mong magkalibel kayo ni Liza. No, sinasabi niya na nagfi-feelingera daw etong si Yusek Claire Castro. Parang ganon, na magka-level po daw po sila ni Liza Marcos, ni First Lady Liza Marcos. Well, wala naman siguro, hindi ko naman nakikitang ganon. Sila lang naman nag-e-emphasize yan o naglalagay ng mga ganyan tagging, di ba? Ano ba naman yun sa magkababayan, di ba? Uy, magkababayan pala sila, no? O siya, pa-cute ka. Happy New Year sa'yo, pa-cute na. Grabe, no? Anong klaseng abogado to si si Attorney Trixie, no? Imagine mo sa post nagaganyan, no? Pakyut ka. Hindi natin masabi yung exact word, baka madali tayo ni YouTube, eh. Ni YouTube. Pakyut ka daw. Yusek Claire Castro. Bakit ba parang ito, panoorin muna natin itong balita, mga babayan, no? Bago natin i-discuss yung iba, right? Let's go. Water daw ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang isang abogadong supporter ni VP Sara matapos siyang pagbantaan kasunod ng kanyang Chucky remark. Una kasing inihambing ni Castro ang bise kay Chucky kapag daw nagagalit. Ang kilalang manika mula sa horror film na Child's Play. Sa kanyang YouTube vlog, sinabi ng opisyal na posibleng ma-disbar ang abogado matapos makisawsaw sa issue na hindi naman siya kasali. Ngayon pa lang, General Natates, i-report ko to, ha. Sabi niya, kapag ka daw nilaglag ako, siguro ng boss ko or what, appendix lang, mali pa yung spelling niya, coccyx, no? Ang nakalagay yung conyx, coccyx lang ang walang latay sa akin. Diba? So, ibig sabihin, most probably, pag wala na tayo, diba? Bilang Palace Press Briefer, Yan. gaganti sila. Yan yung sinasabi ko. No? Na yun lang yung walang latay kay Yusek Claire Castro na parang gagantihan daw si Yusek Claire Castro. Parang ganun po ba, mga babayan? Pero ito pag-usapan natin, no? At sinasabi nga dito na posible daw ma-disbar. No, ito nga si Attorney Trixie, mga babayan. Dahil sabi po dito, teka, no, bakit nga ba parang napaka tawag natin dito? Bitter, no, netong si Attorney Trixie dito kay Yusek Claire Castro. Bitter ba? Kaya binabanatan si Yusek Claire Castro. Alam nyo, no, napapansin ko, lahat ng gumagalaw sa gobyerno na magagaling, isa na yan siya, Secretary Vince Dizon, ginagawa nila ng issue. Yusek Claire Castro, ginagawa nila ng issue. Nung hindi nila kinaya yung administrasyon, no, lahat na lang ng mga tao na nakikita nila nagtatrabaho ng maayos ay ginagawa ng issue netong mga DDS. Alam nyo, mga DDS, yung Vice President natin, kaya siya nagagawa ng issue dahil wala naman talaga siya natatrabaho. May tinatrabaho ba? Binigyan siya ng trabaho sa DepEd. Ano nangyari? Diba? Pinahawak sa kanya yung DepEd. Ano nangyari sa budget ng DepEd? Diba? Alam nyo, no, dito sabi dito, is a Filipino lawyer has been suspended from the practice of law twice. No? 2 beses na pala na na-suspend itong si Attorney Trixie, mga kababayan. 3 years suspension in 2016, mga kababayan, at 6 months suspension on July 2023. No, parehong Supreme Court po yan, mga kababayan, na nag-suspend sa kanya. Diba?
Di ba mga babayan, nagsisi pa nga tong si Flavilin Sabiano Micham, no? Pa nga siya, nagsisi pa siya dito kasi mga babayan, sinasabi niya dito, alam mo, I was your defender before. Ha? I was your defender before. Kahit napapataas ang kilay ko sa mga bad words mo at fake news mo. My niece blocked me dahil sa iyo. Dahil ipinagtanggol kita noong tinatawag kang fake news queen. But now, we are okay. Ngayon, worth it ba ang pagtatanggol mo sa mga kriminal at magdanakaw sa kaban ng bayan? Hindi. Di po ba? Oh. Babayan, magising na kayo. Alam niyo pumasok lang sa isip ko, bakit nga ba parang bitter, no, si Attorney Trixie dito kay Jose Claire Castro. Nag-research ako, no? Kasi alam niyo, no, si Jose Claire Castro, napansin ko matagal na siya, hindi siya kagad napalitan, no, bilang Yusek, mga babayan, no, sa PCO. At ito po ay nagsimula noong February 2025. Ayan, no? Oh. 'Di ba? Na-appoint po siya last February 2025 at next month ay magwa 1 year na po si Jose Claire Castro diyan sa PCO. Ibig sabihin mga babayan, kung siya po ay tumagal sa PCO, maganda po ang performance ni Jose Claire Castro. Nagagawa niya ng maayos yung kanyang trabaho. No, na ibibigay niya yung trabaho na hinahanap ng ating Pangulo bilang isang PCO. Mga babayan, samantalang si Attorney Trixie, based sa aking nakita dito, no? Ayan po, June to October 2022, mga babayan. So, let's say, June, July, August, September, October, 4 months lang po siya, mga babayan, sa administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos, no, sa PCO po. 4 months lang siya, mga babayan. Oh. Her career also includes a 3-year legal suspension by the Supreme Court in 2016 for client neglect, though a later disbarment case was dismissed. Muntik pa pala siyang ma-disbar, mga babayan, si Jose Claire si Attorney Trixie, mga babayan. Sabi dito, hindi daw sila DDS, pero sabi dito, former government official known for her roles as a pro-Duterte blogger and former PCO secretary under Marcos Jr. Diba? Natatag sila na pro-Duterte vlogger, mga babayan. Pero mga patanggi-tanggi po yung mga yan no? Sinasabi nila na hindi daw sila DDS, mga babayan. Ba't kaya gano'n, no? Pinagtatanggol nila yung mga Duterte. Siyempre, pag pinagtanggol mo yung Duterte, automatic DDS ka. Diba? Matik yun, DDS ka. Diba? Yun yung, yun yung, tawag natin dito? Yun yung prerequisite nun. No, pero sila hindi nila maraming nagtatanggol sa mga Duterte no ayaw na mabansagan na DDS daw po sila. Nagtatanggol ang mga Duterte tapos anong ginagawa? Binabanata ng administrasyon. Tapos itinatatwa nila na sila ay mga DDS. Kaya kayo mga DDS, pinagloloko lang kayo ng mga tao na yan. O yan, ano masasabi po ninyo dyan, mga babayan, no? Dapat bang ma-disbar? No, ito pong si Attorney Trixie Cruz Angeles at kasuhan, no, neto nga si Jose Claire Castro. Ano po sa palagay ninyo? I-comment sa ibaba ang mga opinion at atin yung pag-usapan, alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace. I'm out.